pagbubunyak sa madilim na lihim, ng babuyan sa bulacan. Ang misteryosong pakawala nga biyuda. Mga kapatid, nakarinig na ba kayo ang kwento tungkol sa isang lugar na sa unang tingin ay simple lamang? Ngunit naktatago pala ang isang karumal-dumal na sikreto. Sa lalawigan ng bulacan, may isang babuyan na kung titingnan mula, sa labas ay hindi na iba sa karaniwang negosyo ng pag-aalaga ng hayop. Ngunit sa likod ng matataas na bakod at masangsang na amoy ng kulungan ng baboy, may isang kwento ng lagim na nakakubli. Ang biyudang nagtatrabaho ron ay unti-unting naglalaho, isa-isa na walang anumang bakas. Noong una, inakala nga taga-baryo na normal lang ito. Marahil ay lumipat lang nga tirahan ang babay, nag-asawang muli, o nakahanap nga mas magandang trabaho. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw na may mali, walang balita, walang text, o kahit isang tao man lang na bumalik para dumalaw. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng babuyan na iyon? Bakit tanging nga biyuda ang nagiging biktima? At paano nagsimulang malutas ang malaking misteryong ito? Samahan ninyo ako dahil sa kwentong ito. Unti-unti nating ilalantat ang madilim na lihim na nagtatago sa likod ng isang babuyan sa isang bayan sa Bulacan. Tak-araw ang taong 2022, matindi ang sikat ang araw sa kapatagan ng Bulacan. Ang tuyong hangin ay umihip sa luntiang palayan at malawak na taniman nga maprutas. Ang tilaok na manok ay sumasabay sa kalansing ng kampanilya na makalabaw na hila-hilang nga magsasaka. Para sa mga tagalabas, ang buhay sa bayang ito ay payapa, simple, at mabagal. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, may isang lugar na nagiging sanhi ng bulong-bulungan ng residente sa tuwing ito'y nababanggit. Ang lugar na iyon ay ang babuyan ng isang lalaking nangangalang Cardo o mas kilala sa tawag na Mang Cardo. Siya ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nga 50 taong gulang, na may simpleng mukha, mabagal magsalita, at madalas makitang nakasando habang naglalakad patungo sa kapehan sa baryo. Ang kanyang babuyan ay medyo malayo sa komunidad. Para makarating dun, kailangang dumaan sa isang lubak-lubak na daan na maalikabok tuwing tag-araw o maputik at madulas tuwing tag-ulan. Sa makabilang panig ay mga taniman ng prutas at palayan na nagbibigay ng pakiramdam ng pag-isa. Isang mataas na bakal na tarangkahan na pinalibutan ng alambreng, tinik at makakapal na puno ang tila humaharang sa sinumang nais sumilip mula sa labas. Kakaunti lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng matataas na bakot na iyon, maliban sa matinis na iyak ng baboy na umaabot hanggang sa kalsada ng baryo. Ang nakpatanyak sa babuyan ay hindi lamang ang libu-libong alagang baboy, kundi ang paraan ng pakuhan ni Mang Cardo nga trabahador. Tumatanggap lamang siyang nga babaeng biyuda, kahit na ang asawa ay namatay sa aksidente, sakit o iba pang dahilan, sila ang kanyang hinahanap. Karamihan sa kanila ay mula pa sa malalayong probinsya tulad ng Leyte, Samar o kahit sa Bicol. Ang dahilan na sinasabi niya sa mga taga-baryo ay simple lang. Kawawa naman sila, kailangan nila ni trabaho. Gusto ko lang tumulong. Makisa na lang sila sa buhay, kailangan nila ang masasandalan para mabuhay. Noong una, itinuring itong nga residente bilang isang kahangahangang gawain. Marami ang nakadama na si Mang Cardo ay naiba sa ibang nga negosyante. Habang ang iba ay nahanap ng nga kabataang malalakas, siya naman ay nagbibigay ng pakakataon sa mga babaeng kapuspalat na walang ibang matakbuhan. Para sa mga biyudang hikahos sa buhay, ang alok na trabaho sa babuyan ay parang biyaya mula sa langit. Mayroon silang libreng tirahan at pagkain, kasama ang sahod na sapat para may padala sa kanilang maanak o magulang sa probinsya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula ang gabulong-bulungan. Si Aling Nena, ang tindera ng gulay sa palengke, ay madalas makakita ang bagong mukha ng babaeng trabahador. Sila ay mukhang pagod ngunit puno ng pag-asa. Ang nakapagtataka, makalipas ang ilang buwan, isa-isa silang hindi na muling nakikita. Baka nakahanap na ang mas magandang trabaho. Sabi ang isa, baka sumaman na sa bagong asawa, sagot naman niya ang isa pa.
Ngunit ang kata-kataka, wala ni isa sa kanila ang bumalik para dumalaw o bumati man lang sa mataga-baryo na nakakilala sa kanila. Ang kakatuwang ito ay nakdulot ng kaba sa ilang residente. Malaki nga ang babuyan niya, pero parang nakakatindig balahibo ang pakiramdam, bulongeng isang babae sa kapehan. Mukha namang mabait si Mang Cardo, matulungin. Pero bakit laging nawawala ang nga trabahador niya? Tanong niya habang nakakunot ang no. Sakit na eng napaktutuda. Isang pangalan ang naking sentro eng usapan. Si Marisol, isang batang byuda mula sa Leyte. Ilang buwan pa lang siyang nagtatrabaho sa babuyan. Noong una, madalas siyang lumabas para bumili eng nga kailangan sa tindahan ng baryo. Palaging nakangiti at palakaibigan. Ngunit bigla na lang, ilang linggo na siyang hindi nakpapakita. Si Aling Nena, nasuki niya sa gulay, ay nagtaka. Lagi, yang bumibili eng sili at sibuyas dito linggo-linggo. Isang buwan na, hindi ko na siya nakikita, bulong niya. Ang kwento na pagkawala ni Marisol ay unti-unting kumalat, nagdagdag na misteryo sa babuyan ni Mang Cardo. Gusto man malaman eng nga taga-baryo ang katotohanan, ang kanilang nga pang-araw-araw na gawain pagsasaka, pag-aalaga ng anak at paghahanap buhay ay naglimita sa kanilang pag-usisa sa mamaikling usapan na lamang sa kapehan o palengke. Walang sinuman ang nangahas na mag-imbestiga. Ang hindi nila alam, sa isang maliit na bahay sa Leyte, isang matandang babae na nanggangalang Aling Remedios ang hindi na mapakali, nag-abang ang balita mula sa kanyang anak araw-araw, si Marisol, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay mahigit 3 buwan nang hindi tumatawag. Hindi na rin ito makontak sa telepono. Ang sulat na ipinadala eng kanyang maliit na apo, si Ana, ay hindi kailanman nasagot. Ang puso eng isang ina ay nagsimulang mapuno eng pagdududa at takot. At mula sa puntong ito, ang isang mahabang kwento na puno ng misteryo, katapangan, at trahedya ay malapit ng mabuksan. Ang pangalan ni Mang Cardo ay lalong nakilala sa mga kalapit baryo, hindi lang dahil sa kanyang malaking babuyan, kundi dahil sa kakaibang paraan niya ang pagkuha ang empleyado. Sa halip na mahanap eng nga binatang malalakas o mga tagarun, tanging nga byuda ang kanyang tinatanggap. Sa tuwing may balitang may babaeng namatayan ngeng, asawa at nahihirap, kahit pa ito ay nasa Leyte, Samar o Bicol, laging may kinatawan si Mang Cardo na dumarating para mag-alok ngayong trabaho. Pareho palagi ang alok. Kung kailangan mo ang trabaho, pumunta ka sa babuyan. May libreng tirahan, pakain at sahod. Noong una, marami ang humanga sa kanyang ginagawa. Ang bait talaga ni Mang Cardo, tinutulungan niya ang nangangailangan, sabi ang tao. Ngunit may ilan ding nagtaka, bakit na byuda lang? Bakit hindi siya kumuha ang iba na kailangan din na trabaho? Sa likod nga papuri, may isang dahilan na hindi niya sinasabi. Mas madaling kontrolin ang byuda. Sila ay karaniwang taga-ibang lugar, walang kamag-anak o kakilala sa lugar, at napipilitang magtiis sa trabaho dahil sa pangangailangan. Kapag wala ng ibang mapupuntahan, nagtatrabaho sila ng walang tanong. Isa na rito si Marisol. Ang buhay niya ay tuluyang nagbago matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa pabrika. Kinailangan niyang itaguyod mag-isa ang 2 anak, sina Ana at Beto, sa kakarampot na kita. Naglabas siya, tumulong sa karinderya, at nagtinda ang kakanin, ngunit kulang pa rin. Nang marinig niya ang alok na trabaho sa Bulacan, itinuring niya itong isang malaking pagkakataon. Kahit may mga nakbabala, nakpasya si Marisol na umalis. Ipinakbili niya ang anak sa kanyang ina, si Aling Remedios, at naglakbay patungo sa babuyan ni Mang Cardo. Pagdating doon, malugot siyang tinanggap. Malumanay magsalita si Mang Cardo, tila naunawaan ang kanyang pinagdadaanan. Alam kong mahirap ang buhay mo. Dito, magtrabaho ka lang ng maayos. Isipin mo na lang na bahay mo to. Basta maging masipag ka, gaganda rin ang lahat. Ang nga. Salitang iyon ay nagbigay ing ginhawa at pasasalamat kay Marisol. Ang nga. Unang araw ing trabaho ay napakabigat. Ang mabahong amoy ng kulungan, ang ingay ng baboy, at ang pisikal na pagod sa paglilinis
at paghahanda ng pagkain ay nagpahirap sa kanyang katawan. Ngunit nagtiis si Marisol, palagi niyang naisip ang mukha ng kanyang nga anak at sa tuwing nakakapagpadala siya ang pera, lumalaki ang kanyang puso. Sa babuyan, hindi na isa si Marisol. May iba pang nga babae, nga byuda ring tulad niya, mula sa iba't ibang probinsya. Nakatira sila sa isang simpleng bahay pahingahan, natutulok sa manipis na banik na makakatabi. Sa gabi, madalas marinig ang nga bulungan tungkol sa pangungulila sa pamilya, mga kwento ng nakaraan, at mga pangarap sa hinaharap. Ngunit ang nakapagtataka, walang sinuman ang nagtatagal doon. Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Marisol na ang nga pangalang pamilyar sa kanya ay unti-unting naglalaho. Tulad ni Aling Nelia mula sa Sorsogon, bigla na lang nawala. Ang sabi, umuwi na raw. Sunod naman si Ate Sonia mula sa Masbate, ang sabi sumama sa bagong lalaki. Ngunit walang sinuman ang nakakita sa kanilang pag-alis. Walang paalam, walang balita, na parabang naglaho na lang sila sa hangin. Ito rin ang napansin ni Aling Nena, ang tindera ng gulay. Nagtaka siya na ang ngamuhang laging bumibili sa kanyang sili at sibuyas ay bigla na lang hindi na nakapapakita. Nakapagtataka talaga, ang bilis magpalit nga, trabahador sa babuyan na yan. Kakakilala mo pa lang, abay wala na, bulong niya habang umiling. Ang lalong nakpatindi sa pagdududa ni Marisol ay isang gusali sa dulo eng babuyan, na tinatawag na silit haluan eng pagkain. Hindi pinapayagan ni Mang Cardo ang sinumang trabahador na pumasok doon. Delikado, malalaki ang makina. Ako na ang bahala diyan, iyon ang kanyang dahilan. Gabi-gabi, naririnig ang ugong eng makina mula sa gusaling iyon. Minsan, may kasama itong kakaibang amoy, hindi lang amoy ng pagkain ng hayop, kundi isang mas matapang na amoy na humahapdi sa ilong. Gusto sanang magtanong ni Marisol, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang ang trabahong ito ang tanging pag-asa niya. Kung magiging mausisa siya, baka matanggal pa siya. Kaya pinili na lang niyang manahimik. Kahit punong tanong ang kanyang isip, samga panahong pagod, humanahanap siyang oras para tawagan ang kanyang ina sa Leyte. Noong una, linggo-linggo, naging 2 linggo, at habang tumatagal, lalong dumalang. Laging sinasabi ni Marisol, mahina ang signal dito. Nay, pag may padadala ko agad. Naniniwala si Aling Remedios, bagamat sa kaibuturan ang kanyang puso ay may kaba. Para sa mga taga-baryo, ang lahat ay usap-usapan lamang. Abala sila sa pagsasaka at pag-alaga eng pamilya. Ang pagkawala eng nga trabahador na taga-ibang lugar ay hindi itinuring na mahalagang isyu. Baka lumipat lang eng trabaho, iyon ang nasa isip eng karamihan. Ngunit sa likod ng nga bulungan, isang madilim na lihim ang nagtatago. At si Marisol, nang hindi namamalayan, ay palalim ng palalim ang pagpasok sa isang mapanganib na misteryo. Sa Bulacan, ang usapan nga taga-baryo ay madalas nagaganap sa kapehan o sa palengke tuwing umaga. Ang karaniwang paksa ay ang presyong palay, ang lagay ng panahon o nga darating na pista. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, isang paksa ang laging naungkat, ang babuyan ni Mang Cardo. Noong una, puro papuri ang usapan. Ang galing talaga niya, dumarami ang baboy sa babuyan niya. Narinig ko, libo-libo na raw, sabi ang isang lalaki habang humihigop ang kape barako. Sumagot naman ang isa, nga, nabalitaan kong bumili pa ang bagong makina si Mang Cardo. Umuunlad talaga ang negosyo niya. Lahat ay tumatango, may halong inggit at pagmamalaki na may isang taga-baryo na umaasenso. Ngunit hindi nagtagal. Ang tono ing pahanga ay napalitan ing pagtatanong. Ang nga tindera sa palengke ay nagsimulang makbulungan. Napansin niyo ba ang bilis magpalit ing trabahador sa babuyan? Tanong ing isang tindera. Toto yan, nariyan muna si Aling Nelia, tapos si Sonia, ngayon naman si Marisol. Saklit lang, nawawala na silang lahat. Sagot ng isa pa sa mahinang boses. Sa lahat ng mga tindera, si Aling Nena ang pinakamadalas magsalita tungkol dito. Bilang isang palakaibigang tindera, malapit siya sa mga trabahador. Alam niya kung sino ang mahilig bumili ng maraming sili, sino ang mahilig tumawad. Dahil dito,
Siya ang isa sa mga unang nakapansin ng ang mga pamilyar na mukha ay hindi na nakapakita, nakapagtataka talaga, sabi niya sa palengke isang umaga. Kung uwi, sila. Dapat nakpaalam, man lang o nag-iwan ing mensahe. Pero ito, bigla na lang nawawala, na parang hindi sila umiral. Ang kanyang salita ay nagdulot ng kilabot sa ilan. Ngunit marami ang mumiti-nalang. Ang taga-baryo ay nagdududa, ngunit karamihan ay piniling huwag makialam. Mahirap na ang buhay. Kailangang asikasuhin ang bukid, ang alagang hayop, at pag-aral nga anak. Ang pakikialam sa buhay nga mga dayo na dumarating at umaalis ay itinuring na hindi kailangan. Huwag na nating pakialaman ang buhay nga iba, baka mapahamak pa tayo. Sabi nga isang lalaki sa kapehan, kahit ganun, nanatili ang pagdududa. Ang kabataan ay nagsimulang gawing biro ang kwento. Huwag kang dadaan sa tapat ng babuyan sa gabi. Baka dukutin ka ni Mang Cardo, biro nila. May ilan ding nanumpa na nakakita raw. Sila nga maningning na ilaw mula sa silit haluan eng pakain sa kalaliman eng gabi. Kahit dapat ay madilim na doon, ang pangalan ni Marisol ay lalong naging bukang bibig. Naalala pa ang ilang residente, ang kanyang mukha ang babaeng palangiti mula sa Leyte na bumabati sa lahat. Madalas siyang bumili eng sibuyas o gulay, ngunit matagal na siyang hindi nakikita. Nasaan na kaya si Marisol? Nagtatrabaho pa ba siya ron? Tanong isang babae. Hindi ko alam, nagtataka rin ako. Mabait pa naman at magalang. Tapos bigla na lang nawala. Sagot ni Aling Nena na may bahit ng pag-alala. Lalong tumindi ang pagdududa nang bumalik sa baryo ang isang dating trabahador na nangangalang Kiko. Dati siyang construction worker sa babuyan ngunit hindi nagtagal. Ibinulong niya sa kanyang makaibigan, umalis ako kasi hindi ko nakinaya. Gabi-gabi, may malakas na ugong makina mula sa silit haluan. Kakaiba rin ang amoy, nakakasakit ng ulo at walang sinuman ang pwedeng pumasok doon maliban kay Mang Cardo. Ang kwento ni Kiko ay unti-unting kumalat. Para sa mga nagdududa, ang kanyang pahayag ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy. Ngunit tulad ng dati, ang bulungan ay nanatili lamang sa maliliit na usapan, walang sinuman ang nangahas na make report sa pulis. Lahat ay nanatiling tahimik, kahit ang pagdududa na may halong takot ay nasa kanilang nga puso. Si Aling Nena ay madalas napapatingin sa malayo tuwing dumadaan sa kalsada patungo sa babuyan. Naalala niya ang mukhang maraming babae na sandali niyang nakilala bago naglaho ng walang bakas. Ano kaya ang nasa likod eng matataas na bakot na yon? Bulong niya. Ngunit isa lang siyang simpleng tindera, walang kapangyarihan maliban sa pag-alala at pagtatanong. Ang taga-baryo ay nakpatuloy sa kanilang buhay. Ang palayan ay kailangan pa ring alagaan. Ang palengke ay masigla pa rin tuwing umaga. Ngunit sa likod eng pang-araw-araw na gawain, ang bulong-bulungan tungkol sa babuyan ni Mang Cardo ay hindi kailanman nawala. Parang isang anino na laging sumusunod kahit pamaningning ang sikat na araw sa bulachan. Sa isang maliit na bahay sa Leyte, ang matandang si Aling Remedios ay nabubuhay sa bawat araw na may pusong hindi mapakali. Ang bahay na iyon, bagamat maliit, ay dating puno eng sigla dahil sa kanyang nga apo, sina Ana at Beto. Ngunit mula nang umalis ang kanyang anak na si Marisol para magtrabaho sa Bulacan, naging malungkot ang tahanan. Noong una, nakangiti pa si Aling Remedios. Madalas tumawak si Marisol na kukwento tungkol sa trabaho sa babuyan. Kahit mabigat, lagi niyang tinatapos ang usapan na may boses na punong pag-asa. Okay lang? Nay, ang mahalaga, nakapagpadala akong pera. Pakialagaan na lang po ang nga bata. Ang nga salitang iyon ang nakpaniwala kay Aling Remedios na tama ang desisyon ni Marisol. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumalang ang nga tawag. Mula lingguhan, naging buwanan, hanggang sa tuluyan nang naputol ang komunikasyon. Nang mahigit 3 buwan, hindi na makontak ang kanyang telepono. Ang sulat na may guhit na bulaklak na ipinadala ni Ana ay hindi kailanman nasagot. Tuwing magtatanong ang kanyang apo, Lola, kailan po uuwi si nanay?
Ang puso ni Aling Remedios ay parang pinipiga. Sinusubukan niyang aliwin ang sarili. Baka abala lang, baka walang signal. Ngunit gabi-gabi, isang masamang kutob ang bumabagabag sa kanya. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, nakaupo, tinititigan ang litrato ng kanilang pamilya, habang tumutulo ang luha. Kilala niya ang kanyang anak. Hindi maglalaho si Marisol nang hindi nakpaparamdam. Ang pagkabalisa ay naktulak kay Aling Remedios na kumilos. Isang umaga, matapos ihanda ang almusal nga apo, inimpake niya ang kanyang nga gamit ilang pirasong damit sa isang maliit na bag. Ang huling naipon niyang para ay maingat niyang itinago. Ipinagbilin niya sina Ana at Beto sa isang pinakakatiwalaang kapitbahay at lumabas ang bahay na may mabigat na puso patungo sa terminal ng bus. Ang biyahe patungong Bulacan ay napakahaba. Nakaupo si Aling Remedios sa isang lumang bus, siksikan sa mga tao habang mahigpit na yakap ang kanyang bag. Ang kanyang isip ay puno mga tanong. Anak, nasaan ka na? Mayos ka lang ba? Hahanapin ka ni nanay. Pagbaba niya sa terminal, naktanong siyang direksyon papunta sa babuyan ni Mang Cardo, ngunit kakaunti ang nakakaalam dahil malayo ito sa kabayanan. Sa huli, nakpasya siyang umarkila ang tricycle. Dumaan sila sa maalikabok na daan. Pagdating sa tapat mataas na bakal na tarangkahan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng kulungan, ng baboy ay matindi. Ang iyak ng nga baboy ay kasabay, ng ugong ng makina mula sa loop. Sandaling natigilan si Aling Remedios bago kumatok sa tarangkahan gamit ang nanginginig na kamay. Hindi naktagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas. Mukha siyang mabait, may bahagyang ngiti. Ano po John, Nay? Tanong niya. Huminga ng malalim si Aling Remedios at nagsalita. Ako po ang nanay ni Marisol. Dito po nagtatrabaho ang anak ko. Matagal na po siyang hindi tumatawag, kaya pinuntahan ko na po. Nang marinig iyon, bahagyang nakbago ang ekspresyon ng lalaki bago bumalik sa pagiging kalmado. Siya si Mang Cardo. Sa malumanay na boses, sumagot siya, si Marisol po, hindi na po siya nagtatrabaho rito. Sabi niya, nakakilala raw siyang mabait na lalaki mula Maynila, sasama raw para magpakasal. Binigyan ko pang ang pamasahe. Akala ko po, nagsabi na siya sa inyo. Natigilan si Aling Remedios. Ang nga salita ay tila makatwiran, ngunit tumangging maniwala ang kanyang puso. Alam niyang, hinding-hindi iwan, ang kanyang anak ang nga anak nito nang walang paalam. Ngunit ang boses at kilos ni Mang Cardo ay kapanipaniwala. Inanyayahan pa siya nitong pumasok, binigyan ng malamig na tubig at kinumusta ang nga apo. Ang lahat ng ito ay lalong nakpagulo sa isip ni Aling Remedios. May mabigat na hakbang, umalis si Aling Remedios. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang kwento ni Mang Cardo ay paulit-ulit sa kanyang isip, ngunit sinasabi ang kanyang kutob na may itinatago. Alam niyang hindi niya makukuha ang sagot kung haharapin niya ang lalaki ng mag-isa. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa Bulacan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa babuyan, kundi sa himpilan ng pulisya. Nakaupo siya sa isang simpleng tanggapan, nagsusulat ng ulat ng pakawala gamit ang nanginginig na kamay. Ikinuwento niya ang pakawala ni Marisol, ang kanyang masamang kutob, at ang pagdududa niya kay Mang Cardo. Ang papel na iyon, bagamat hindi maganda ang sulat kamay, ay puno ang bawat salitang na mula sa puso ng isang ina. Ang ulat na iyon ang naging simula ng isang mahabang paglalakbay, isang investigasyon na magbubukas sa madilim na lihim sa likod ng mataas na bakod ng babuyan ni Mang Cardo. Ang reklamo ni Aling Remedios ay formal na tinanggap sa himpilan ng pulisya sa bayan. Ang opisyal na tumanggap nito ay tumingin sa mukhang matanda ng may habak at nangakong aksyonan ang kaso. Bagamat isa lamang itong ordinaryong ulat na pakawala, malinaw ang nga detalye. Si Marisol, huling na lamang nagtatrabaho sa babuyan ni G. Cardo at ngayon ay ilang buwan nang hindi makontak. Makalipas ang ilang araw, dalawang pulis na nakasibilyan ang naktungo sa babuyan. Sinalubong sila ni Mang Cardo sa tarangkahan. Ang lalaki ay mukhang kalmado. May bahagyang ngiti tulad ng dati. Magandang araw, Mang Cardo.
Nakatanggap po kami ng ulat tungkol sa isang trabahador na nangangalang Marisol. Gusto lang po sana naming magtanong, sabi ng isang pulis. Dahan-dahang tumango si Mang Cardo. Ah, si Marisol. O, nagtrabaho siya rito pero matagal nang umalis. Sabi niya, sasama sa isang lalaki sa Maynila. Nagpaalam naman siya ng maayos. Binigyan ko pa nga ang dagdag na pamasahe. Akala ko alam na ang pamilya niya. Ang kanyang boses ay matatak, walang pag-aalinlangan. Humingi ang pahintulot ang pulis na tingnan ang kwartong tinuluyan ni Marisol. Itinuro ni Mang Cardo ang isang silid sa bahay pahingahan. Walang laman ang silid, tanging isang manipis na banik. Tuwing may umaalis na trabahador, nililinis po namin ang kwarto. Paliwanag ni Mang Cardo. Nagpatuloy ang pagsisiyasat sa paligid ng babuyan. Sa labas, lahat ay mukhang normal, nga kulungan ng baboy, nga trabahador na nagtatrabaho, at ang karaniwang mabahong amoy. Walang kahina-hinala. Mayroon po ba kayong nga dokumento o talaan tungkol sa mga empleyado? Tulad ng kopya ng ID o kontrata? Tanong ni isang pulis. Umiling si Mang Cardo. Malit na negosyo lang po ito. Wala kaming formal na kontrata. May dumarating para magtrabaho, tapos umaalis din. Simple lang ang lahat. Ang sagot ay tila makatwiran sa konteksto ng isang probinsya kung saan hindi gaanong mahigpit ang nga papeles. Matapos ang halos isang oras, umalis ang nga pulis. Ang kanilang ulat ay maikli lamang. Ang nasabing tao ay dating nagtrabaho sa lugar. Ayon sa pahayag ng may-ari, nag-resign itom nga 3 buwan na ang nakalipas. Walang nakitang personal na gamit, walang saksi na direktang nakakita sa kanyang pag-alis. Sa himpilan, ang kaso ay inilagay sa kategoryang voluntaryong pag-alis na nanganghahulugang ang tao ay maaring umalis sa sariling kagustuhan ng hindi nakpapaalam sa pamilya para sa mga autoridad. Madalas mangyari ang ganitong kaso sa mga manggagawang mula sa malalayong lugar. Nang marinig ang paliwanag, hindi makapaniwala si Aling Remedios. Ipinatawag siya sa istasyon at sinabihang pansamantalang ititigil ang investigasyon dahil sa kawalan ng ebidensya ng krimen. Itatabi po namin ang kaso ninyo, Nay. Kung may bagong impormasyon, agad naming itutuloy, sabi ang isang pulis sa formal na tono. Tumango si Aling Remedios, ngunit tumanggi ang kanyang puso. Alam niyang hinding-hindi iwan ni Marisol ang 2 maliliit na anak ng walang paalam. Para sa kanya, ang sagot nga pulis ay nagdagdag lamang sa kanyang sakit. Noong gabing iyon, bumalik si Aling Remedios sa isang maliit na inupahang kwarto sa bayan. Nakaupo siya, nakatitik sa sahig. Hawak ang litrato ni Marisol sa nanginginig na kamay. Tumulo ang kanyang luha ng walang tunog. Ang pagkadismaya ay kumakain sa kanyang puso, ngunit sa likod ng damdaming iyon, nagsimulang mabuo ang isang determinasyon. Kung sa tingin nila ay normal lang ito, hindi ako titigil. Patuloy akong maghahanap. Sa mga kalapit baryo, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagdating ang pulis. Nagbulungan ang tao na dumating ang autoridad ngunit umalis ding walang dala. Umiling si Aling Nena na may pag-aalala. Kung sa labas lang titingnan, mukhang normal talaga. Pero naniniwala akong may itinatago diyan. Ang ibang nga residente ay piniling manahimik. Para sa kanila, si Mang Cardo ay isa pa ring mabait na tao na tumutulong sa nga biyudang nangangailangan. Walang sinuman ang nangahas na mag-akusa ng walang ebidensya. Lumipas ang araw, ang kaso ni Aling Remedios ay unti-unting natabunan ang iba pang kaso. Ngunit para sa isang ina, hindi nabubura ang panahon ang pagkawala. Nanatili si Aling Remedios sa Bulacan. Sinusubukang makakuha ang kahit katiting na impormasyon. Bagamat natapos ang paunang investigasyon ng walang resulta, hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa hindi pagsuko ng isang ina, ang binhi ng isang mas malaking investigasyon ay nagsimulang tumubo isang investigasyon na magbubunyak sa madilim na sikretong nagtatago sa likod ng kalmadong ngiti ni Mang Cardo. Araw-araw, pabalik-balik si Aling Remedios sa himpilan ng pulisya sa bayan para itanong ang tungkol sa kasong kanyang anak. Ang sagot ay halos palaging pareho. Wala pa pong bagong balita. Nay, pasensya na po, bagamat bigo.
hindi siya sumuko. Ang kanyang pagtitiyaga ay unti-unting umabot sa antas eng probinsya. Sa isang internal na ulat, naitala na may isang matandang babae na patuloy na sinusubaybayan ang kaso eng pagkawala eng kanyang anak. Dahil dito, nagsimulang magbigay pansin ang Bulacan Provincial Police Office. Sa provincial headquarters, isang maliit na pulong ang naganap. Si Police Colonel Reyes, isang bihasang investigador, ay binigyan ing isang manipis na folder na naglalaman ing ulat ing pagkawala ni Marisol. Binasa niya ito ng mabuti. Isang batang biyuda, huling nagtrabaho sa babuyan ni Gichardo, at nawala ng walang bakas. Bukod dito, may mga tala tungkol sa iba pang babaeng trabahador na nawala sa parehong paraan. Kumunot ang nuni, Coronel Reyes. Maraming babae, lahat biyuda, at pare-pareho ang paraan en pagkawala. Hindi, ito nakataon lang. Sabi niya, alam niyang ang paulit-ulit na pattern ay isang mapanganib na senyales. Nagpasya siyang bumuo ang isang special investigation team. Malinaw ang kanyang utos. Suriin ang listahan na lahat ng nagtrabaho sa babuyan. Puntahan ang kanilang nga pamilya para kumuha ng impormasyon. Imbestigahan ang kanilang financial records at anumang bakas buhay na maaring patunayan. Ilang nga batang pulis ang ipinadala sa iba't ibang probinsya Leyte, Samar, Bicol hanggang sa Masbate. Pinuntahan nila ang nga tahanan ing nawalang babae at ang resulta ay nakakakilabot. Halos lahat ng kwento ay makakatulad. Noong una, regular na nagpapadala ing pera ang trabahador. Pagkatapos, biglang mapuputol ang komunikasyon at ang huling dahilan na naririnig ay halos pareho. Narinig namin. Sumama raw sa bagong lalaki, lalong nakumbinsi si Coronel Reyes na may itinatago sa likod ng bakot ng babuyan na iyon. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay wala pa ring pisikal na ebidensya. Kung wala iyon, mahirap managot ang isang lalaking may magandang imahe tulad ni Mang Cardo. Samantala, patuloy na lumalaban si Aling Remedios. Kahit paulit-ulit ang sagot na natatanggap, hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang kanyang katapangan ay nagbigay inspirasyon sa ilang nga batang pulis na humanga sa kanya. Para sa kanila, ang luha at panalangin ni Aling Remedios ang dahilan kung bakit hindi dapat hayaang mabaon sa limot ang kasong ito. Isang hapon, paglabas ni Aling Remedios sa istasyon, isang opisyal ang tahimik na lumapit sa kanya. Nay, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang kasong ito ay binibigyan na eng pansin eng probinsya. May mataas na opisyal na po ang humahawak. Magdasal lang po kayo. Angga, salitang iyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa puso ni Aling Remedios. Sa tanggapan niyang Special Investigation Team, pinagsasama-sama ni Coronel Reyes ang pangalan niyang 7 babaeng nawawala. Itinala niya ang kanilang probinsya, ang tagal na kanilang pagtatrabaho, at ang huling beses na nakparamdam. 7 pangalan, 7 kwento, at isang parehong pattern. Hindi lang isang tao ang pinag-usapan natin dito. Maring isa itong malubhang kaso. Kung may mali talaga, kailangan nating maging maingat. Sabi niya, nagsimulang kumilos ng tahimik ang team. May sumuri sa mga bank account, may nakmatyak sa babuyan mula sa malayo, at may sumubok na hanapin ang dating trabahador na maaring magbigay ng testimonya. Bawat piraso eng impormasyon ay naging bahagi ng isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo. Habang nangyayari ito sa Bulacan, patuloy pa rin ang bulungan ang mga taga-baryo. Narinig nilang may mapulis mula sa probinsya na dumating. Ang ilan ay gumaan ang loop, ang iba ay natakot, ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita ng hayagan. Si Aling Nena, na matagal nang nakdududa, ay umaasa na lang na lalabas din ang katotohanan. Sa gabi, tinititigan ni Aling Remedios ang litrato ni Marisol habang nagdarasal. Hindi niya alam na ang kanyang panalangin ay kasabay ng pagtatrabaho ng Special Investigation Team na pinamumunuan ni Coronel Reyes, isang team na nahahandang mag-imbestiga ng mas malalim. At nang hindi namamalayan, isang bagong yugto ang kaso ang nagsimula na ang paghuhukay sa misteryosong pattern ng pagkawala ng biyuda, isang mahabang landas na magdadala sa kanila
sa isang nakakakilabot na katotohanan. Ang Special Investigation Team na binuo ni Coronel Reyes ay nagsimulang kumilos. Bawat hakbang ay maingat dahil kung makakamali sila at walang matibay na ebidensya, maaring isara muli ang kaso. Sinimulan nila sa pahanap sa mga pamilya ang nawawalang trabahador. Mula Leyte hanggang Samar, naglakbay ang opisyal. Sa isang malit na bahay sa Leyte, ikinuwentong isang babaeng nagnangalang Aling Nora. Buwan-buwan po nagpapadala pera ang anak ko. Sabi niya, mabigat ang trabaho pero maganda ang sahod. Tapos isang araw, bigla na lang siyang hindi nakparamdam. May naksabi, sumama raw sa isang lalaki sa kafite. Pero hanggang ngayon, wala kaming balita. Sa Samar, ipinakita ang pamilya ni Gengi. Susan ang isang bankbook na matagal nang walang laman. Nung una, laging may perang pumapasok galing sa panggalan ng babuyan ni Mang Cardo. Tapos bigla na lang huminto. Pagkatapos nun, hindi na namin siya makontak. Malungkot na sabi ng kanyang kapatid. Mula sa iba't ibang lugar, pare-parehong kwento ang lumabas. May ipinadalang pera, pagkatapos ay naputol ang komunikasyon, at ang huling dahilan ay halos pareho, sumama sa bagong lalaki. Umiling si Coronel Reyes. Kung umalis, sila sa sarili nilang kagustuhan. Dapat may bakas, isang tawag, isang bagong transaksyon sa bangko, o balita sa pamilya. Pero ito, sabay-sabay na tumigil. May mas malaki ritong nangyayari. Sa utos niya, sinuri ang team ang bank account ng bawat biktima. Ang resulta ay nakakagulat. Halos lahat na account ay may isang pattern. May regular na pumapasok na pera mula sa Cardo's Piggery Farm. Pagkatapos, sa huling buwan, may isang malaking withdrawal na halos ubos sa laman ng account. Matapos iyon, wala nang anumang galaw sa account. Isa itong sistematikong pattern. Lahat ay nagtatapos sa isang punto, sabi ang isang analyst. Tumingin si Reyes sa whiteboard, na ngayon ay puno nga pangalan at petsa, na may mga pulang linyang nakokonekta sa bawat kaso, na bumubuong isang nakakatakot na network, 7 buhay, 7 kwento, ngunit isang pattern. Ngunit alam niyang ang pattern ay hindi sapat na ebidensya sa korte. Kung walang testigo o pisikal na ebidensya, mahirap kasuhan ang isang taong tulad ni Mang Cardo. Sa Bulacan, nagpatuloy ang normal na buhay sa baryo. Si Mang Cardo ay napapakita pa rin sa kapehan, bumabati sa mga tao, at minsan ay nagbibigay ng kaunting tulong. Sa labas, isa pa rin siyang mabuting tao. Si Aling Nena, ang tinderang matagal, nang nagdududa, ay bumubulong na lang. Hindi talaga mali ang kutop ko. May itinatago yan. Natuwa siyang malaman na ang pulis mula sa probinsya na ang humahawak sa kaso. Kahit siya mismo ay hindi nangangahas na magsalita. Noong gabing iyon sa headquarters, tumayo si Coronel Reyes sa harap ng kanyang team. Nakita na natin ang pattern. Pero hindi pa ito sapat. Kailangan natin ang matasaluk isang tao makakakita kung ano talaga ang nangyayari sa likod ang mabakot ng babuyan na yun. Dahil sa kanyang sinabi, natahimik ang buong silid. Naintindihan ang lahat na ang susunod na hakbang ay lubhang mapanganib. Ngunit ito na lamang ang tanging paraan. Sa labas, nakatingin pa rin si Aling Remedios sa madilim na kalangitan mula sa kanyang inupahang kwarto, nagdarasal na sanay ligtas ang kanyang anak. Hindi niya alam na ang investigasyon ay umabot na sa isang bagong yugto, isang matapang na plano na magpapadala ng isang tao sa mismong sentro ng misteryo. Matapos suriin ang pattern ng pakawala ng mga biyuda, nakarating sa isang konklusyon si Coronel Reyes. Hindi pwedeng huminto ang investigasyon sa mga dokumento at impormasyon lang. Kailangan natin ang taong makakapasok sa loop. Iyon lang ang paraan para makita natin kung ano talaga ang nangyayari, sabi niya sa pulong ng Special Investigation Team. Maraming pangalan ng opisyal ang iminungkahi mga pulis na lalaki at bihasang investigador. Ngunit lahat sila ay hindi tukma sa profile ng mga trabahador na kinukuha sa babuyan. Sa huli, ang napili ay si Police Lieutenant Rina Cruz, isang 28 taong gulang na babaeng pulis. Ang kanyang anyo ay simple at mapagkakatiwalaan at napatunayan na niya ang kanyang katapangan sa maraming misyon. Tinanggap ni Rina ang utos mula sa kanyang superior na may seryosong mukha
Sa kanyang isip, alam niya ang panganib. Ngunit nang tingnan niya ang listahan ng 7 babaeng nawawala, tumibay ang kanyang puso. Kung nagawa nilang maglaho ng ganito, kailangan kong maging matapang. Hindi lang ito tungkulin, ito ay tungkol sa pagiging makatao. Agad na inihanda ng team ang isang bagong pagkakakilanlan para sa kanya. Gaganap si Rina bilang isang biyuda na nangangalang Nida mula sa Bicol. Sa pagkengkwento, namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente at iniwan niya ang kanyang isang anak sa kanyang kapatid. Bawat detalye ay maingat na binuo mula sa pagkang-ID, death certificate, hanggang sa mga litrato kasama ang anak na inihanda para sa kanya. Ilang araw na nagsanay si Rina para gampanan ang kanyang papel. Natuto siyang magsalita na may puntong probinsyano. Nagsanay ng ekspresyon ng mukha at inayos ang kanyang kilos para makmukhang isang babaeng sawi at nangangailangan ng trabaho. Ang pagsasanay ay maikling ngunit sapat para ihanda siya. Dumating ang takdang araw. Suot ang lumang damit at may dalang maliit na bag. Humakbang si Rina patungo sa tarangkahan ng babuyan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang makmukhang balisa. Bumukas ang tarangkahan. Sa likod nito ay si Mang Cardo. Tinitigan siya nito na may pagdududa. Sino ka? Tanong niya sa seryosong boses. Ako po si Nida, galing Bicol. Namatay na po ang asawa ko, kailangan ko pong kumita para sa anak ko. Sagot ni Rina na may nanginginig na boses habang nakayuko. Tinitigan siya ni Mang Cardo ng matagal na parabang tinitimbang siya. Pagkatapos, bahagyang umiti ang kanyang malabi. Sige, pumasok ka. Dito ka na tumira. Medyo masipag ka lang. Lahat ay nandito na. Sa isip ni Rina, napabuntong hininga siya. Unang hakbang, tagumpay. Nakapasok na ako. Ang unang araw sa babuyan ay nakapagod. Kinailangan niyang maglinis ng kulungan, magpakain ng baboy, at tiisin ang amoy na halos ikasuka niya. Sa gabi, natutulog siyang mag-isa sa isang maliit na kwarto sa manipis na banig. Ngunit ang pinakanakpapanatili sa kanyang pagiging alerto ay ang mga mata ni Mang Cardo. Ang lalaki ay madalas na biglang lumitaw, minsan ay nagdadala ang pagkain, minsan ay nangungumusta, ngunit ang kanyang mata ay punong pagmamasid, na parabang sinusuri ang bawat kilos niya. Ipinakpatuloy ni Rina ang kanyang pagganap. Nakpakita siyang kahinaan, pagod, at hindi gaanong nagsasalita tulad ng isang babaeng probinsyana na nahihirap. Sa pamamagitan ng isang lihim na paraan ng komunikasyon, iniulat niya ang kanyang natuklasan sa team. May isang gusali, tinatawag na silit haloan ng pagkain. Laging nakalop. Si Mang Cardo lang ang pumapasok. Gabi-gabi, may tunog ng makina kasama ang amoy na hindi karaniwan para sa pagkain ng hayop. Sulat niya sa isang maikling mensahe. Nang matanggap ang ulat, kumunot ang no ni Coronel Reyes. Maring iyan ang susi, pero huwag magpadalos-dalos. Kailangan natin ang oras at mas malinaw na ebidensya, sabi niya sa team. Ang misyon ni Rina ay nagsisimula pa lamang. Bawat araw sa babuyan ay isang sugal. Bawat gabi, kailangan niyang subukang pakinggan ang anumang bakas mula sa misteryosong gusali. Alam niyang kung makamali siya kahit isang beses lang, maaring malantat ang kanyang pagkatao at mapahamak ang kanyang buhay. Ngunit alam din niya na sa likod ang panganib na iyon ay ang malaking katotohanan na kailangang mabunyak, at ang maliit na hakbang na sinimulan niya ay maaring ang daan tungo sa paglutas ang misteryong kumitil sa buhay ng maraming babae ng walang bakas. Bawat araw ni Rina sa babuyan ay puno ng pag-ingat. Sa umaga, nagtatrabaho siya tulad ng isang ordinaryong manggagawa. Naglilinis ng kulungan, naghanda ng pagkain, nagbubuhat ng mabibigat na sako. Sa gabi, kahit nakahiga sa kanyang kwarto, ang kanyang tainga ay laging handang makinig. Ang tunog ang makina mula sa silit haluan ay madalas na umaalingongaw kasabay ang isang matapang na amoy na hindi karaniwan para sa pagkain ng hayop. Isang gabi, ang tunog ay mas matagal kaysa karaniwan. Pinigil ni Rina ang kanyang hininga. Sinusubukang tandaan ang bawat detalye. May kung ano sa loop niyon. Kailangan kong malaman, sabi niya sa sarili. Kinabukasan,
na kunwari siyang igip ang tubig habang dahan-dahang lumalapit sa gusali. Ang silid haluan ay mukhang matibay. Ang bakal na pinto ay laging nakalok at ang nabintana ay sarado. Mayroon lamang isang maliit na siwang sa itaas kung saan bahagyang nakikita ang aninong isang malaking makina at ang sahig na mukhang basa na parabang kalilinis lang. Habang sinusubukan niyang sumilip, may narinig siyang ngayabak. Lumitaw si Mang Cardo, may hawak na mga susi. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa seryosong boses. Ang matay puno nga pagdududa. Yumuko si Rina na kunwaring nagulat. Pasensya na po, Mang Cardo. Igip lang po sana ako, naligaw lang po ang daan. Tinitigan siya ni Mang Cardo ng matagal. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Huwag kang lalapit ito. Maraming makina, delikado. Mabilis na umalis si Rina. Sa labas, mukha siyang guminhawa. Ngunit sa loob niya, lalong tumibay ang kanyang paniniwala. May tinatago sa likod ng bakal na pintong iyon. Makalipas ang ilang araw, palihim siyang pumasok sa isang lumang bodega malapit sa silid haluan. Ang gusali ay bihirang gamitin, puno ng alikabok at sapot. Sa isang sulok, nakakita siya ng isang baul na kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay nakpatigas sa kanya, nga damit ang babae na lukot-lukot. Isang maliit na bag at murang alahas tulad ang singsing na pilak at kwintas na plastik. Malinaw na higit sa isang set ito. Pag-ariing maraming tao. Nanginginig ang kamay ni Rina, ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Kinuhaan niya ang litrato, ang lahat gamit ang isang maliit na kamera na nakatago sa kanyang damit. Matapos isara ang baul, umalis siya na parang walang nangyari. Ang litrato ay agad na ipinadala sa team sa pamamagitan ng lihim na paraan. Si Coronel Reyes, na nakatanggap ng ulat, ay agad na kumunot ang Ito ay isang mahalagang lead, kailangan nating ipakita ito sa nga pamilya ng biktima para makumpirma. Pero kailangan pa ni Rina na manatili sa loop. Hindi pa oras para kumilos. Kinagabihan, muling umugong ang makina mula sa silid haluan. Mas malakas kaysa dati, kasabay ng isang matapang na amoy na humahapdi sa ilong. Dahan-dahang lumabas si Rina sa kanyang kwarto at gumapang palapit sa gusali. Sa isang maliit na siwang sa pader, nakita niya ang anino ni Mang Cardo na nakuparang isang malaking makina. May kung anong inilalagay sa loob. Ngunit dahil madilim, hindi ito malinaw. Pagkatapos huminto ang makina, may narinig siyang tunog ng tubig na parang may naglilinis ng sahig. Hindi nagtagal, bahagyang bumukas ang pinto. Lumabas si Mang Cardo, basang-basa ang pawis, marumi ang kamay. Mabilis niyang nilok ang pinto bago umalis. Mabilis na nagtago si Rina para hindi makita. Mabilis ang tibok ang kanyang puso. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Kinabukasan, isinulat niya sa kanyang ulat. Nakita si Mang Cardo na gumagamit ng malaking makina sa silid haluan sa kalaliman ng gabi. May matapang na amoy at natakpuan ang personal na gamit nga babae sa bodega. Binasa ni Coronel Reyes ang ulat na may seryosong muka. Malapit na tayo sa katotohanan. Ngunit kailangan natin ang scientific evidence para makakilos. Kailangan ni Rina na maging mahinahon at magpatuloy sa pagmamasid. Alam ni Rina na ang madilim na lihim sa likod ng silid haluan ay malapit ng mabunyak. Ngunit alam din niya na habang mas marami siyang nakikita, mas lumalapit sa kanya ang panganib. Ang ulat mula kay Rina ay lalong nakpakumbinsi kay Coronel Reyes na may malaking lihim na itinatago sa babuyan. Ngunit alam din niyang kung walang scientific evidence, ang lahat ng natuklasan ay mananatiling hinala lamang. Kaya inutusan niya ang kanyang team. Suriin ang financial trail at nga records ang pagbili ng kemikal. Kung may itinatago talaga, dapat may bakas sa labas. Hindi basta-basta naglalaho ang pra at nga bagay. Nagsimula ang investigasyon sa pagsusuri sa mga transaksyon ng Cados Piggery Farm. Noona, lahat ay mukhang normal pagbiling pagkain ng hayop, makagamitan sa bukit at iba pa, ngunit nang suriin ng mas malalim, may natakpuang kahina-hinalang nga item. Sa loob ng maraming taon, ang kumpanya ay may malalaking order ng sodium hydroxide sosa at sulfuric acid.
asido sulfuriko sa dami na sobra-sobra para sa pangangailangan ng isang karaniwang babuyan. Ang sabiing isang chemical expert, kung para lang sa paglilinis ing kulungan, sobrang dami niyan. Tiyak na may iba pang pinagagamitan. Bukod sa mga kemikal, sinuri rin ang team ang personal na daloy ang parani Mangkardo mula sa mga talaan ng bangko, isang pattern ang lumabas. Tuwing may bagong trabahador na pumapasok, makalipas ang ilang buwan, may isang malaking cash withdrawal. Pagkatapos nun, wala nang transaksyon na may kaugnayan sa trabahador na iyon. Parang may cycle, sir. Kukuha ng trabahador, sasahuran ng ilang buwan, tapos na ang lahat, ulat ng isang batang investigador. Para makasiguro, muling pinuntahan, ang team ang nga pamilya, nga biktima. Salete, umiyak si Aling Nora nang makita ang financial records. Opo, ito po yung huling buwan na nakpadala siyang pera. Pagkatapos niyan, nawala na siya. Sa Samar, tumango rin ang kapatid ni Jieng, Susan. Opo, pagkatapos ing withdrawal na yan, wala nang laman ang account niya. Akala namin lumipat lang siya, pero wala nang balita. Ang nga pahayag na pamilya ay lalong nakpatibay sa analisis ng team. Ang pattern ng pagkawalan na babae ay tukma sa pattern ng financial transactions. Pinakinggan ni Coronel Reyes ang lahat na ulat na may seryosong mukha. Ito ay matibay na circumstantial evidence. Ngunit sa korte, hindi sapat ang pattern lang. Kailangan nating ikonekta ito sa kung ano ang nangyayari sa loob ng babuyan. Nagpadala siyang lihim na mensahe kay Rina. Patuloy na bantayan ang silit, haloan. Subukang alamin kung ang kemikal na iyon ay dun ginagamit. Natanggap ni Rina ang mensahe na may mabilis na tibok ing puso. Alam niyang mas nagiging mapanganib ngunit mas mahalaga ang kanyang misyon. Samga sumunod na gabi, masusin niyang itinala ang lahat ang tunok ng makina, ang matapang na amoy, at ang kilos ni Mangkardo. Sa headquarters, ang lahat ng impormasyon ay inilagay sa isang malaking whiteboard nga tala ng pagbiling kemikal, financial patterns, at nga ulat ni Rina. Ang nga pulang linya ay nakokonekta sa bawat piraso ng impormasyon na bumubuo ng isang malaking larawan, isang sistema na tila maingat na idinisenyo para pagtakpan ang isang bagay na nakakakilabot. Tumayo si Coronel Reyes sa harap ng board. Malapit na tayo, pero kailangan natin ng isang huling, tiyak na ebidensya. Kapag mayroon na tayong scientific evidence mula sa crime scene, hindi na siya makakawala. Noong gabing iyon, habang tahimik ang opisina, tinitigan ni Coronel Reyes ang listahan ng 7 nawawalang biktima. Sa kanyang isip, bumulong siya, hindi kayo malilimutan. Hahanapin namin ang hustisya para sa inyo. Sa kabilang dako, si Aling Remedios ay patuloy na nagdarasal sa kanyang maliit na inupahang kwarto. Hindi niya alam ang detalyeng trabaho ng pulis, ngunit nararamdaman niyang may malaking pakilos na nangyayari. Ang kanyang panalangin at pag-asa ay ngayon ay kasama ng masipak na pagtatrabahong Special Investigation Team na sumusubok na lutasin ang misteryong babuyan ni Mangkardo. At sa dulo ang baryo, ang silit haloan ay nananatiling tahimik simple sa labas, ngunit sa loob ay nagtatago ang isang lihim na hindi na maaring itago pa. Ang magabi sa babuyan ay karaniwang puno lang, ingay, mahayop at amoy mula sa kulungan. Ngunit para kay Rina, bawat maliit na tuno ay maaring mga hulugan ng panganib. Alam niyang kung makamali siya, maaring malantat ang kanyang pagkatao. Isang gabi, ang ugong makina mula sa silit haloan ay mas malakas kaysa karaniwan. Ang panginginig ay tila umaabot hanggang sa kanyang kwarto. Ang matapang na amoy ay bumalik. Si Rina, na nakukunwaring tulog, ay dahan-dahang bumangon at tahimik na lumabas. Nakatago siya sa likod ng mga sako ang pagkain. Mula sa isang malit na siwang, bahagyan niyang nakikita ang pinto ng silit haloan na medyo nakaawang. Sa loob, abala si Mangkardo sa pagkontrol ng isang malaking makina. Puno ng pawis ang kanyang mukha. Nagbubuhos siya ang likido mula sa isang malaking galon at lalong tumindi ang amoy. Pinigil ni Rina ang kanyang hininga para hindi umubo. Itinas niya ang maliit na kamera na nakatago sa kanyang damit at kumuha ang litrato mula sa malayo. Ang larawan ay malabo, ngunit sapat na para makita
ang makina at ang galon. Ilang minuto ang lumipas. Pinatay ni Mang Cardo ang makina at nagsimulang magbuhos ang tubig sa sahig. Narinig ang tunog ng pak-iskoba. Pagkatapos, ang maruming tubig ay umagos palabas sa isang drainage pipe sa likod ng gusali. Nakita ni Rina ang sinag ni ilaw na tumatama sa basang sahig, isang senyales na masusing paglilinis ang ginawa. Biglang lumabas si Mang Cardo. Tumayo siya sa tapat ng pinto, nagsinding sigarilyo. Ang kanyang nga mata ay lumibot sa paligid. Pinigil ni Rina ang kanyang hininga, idinikit ang katawan sa mga sako. Ang segundong iyon ay parang walang katapusan. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal, pumasok muli si Mang Cardo at isinara ng mahigpit ang pinto. Maingat na bumalik si Rina sa kanyang kwarto. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog. Kinabukasan, nagsulat siya ang maikling ulat. Ginamit ni Mang Cardo ang malaking makina sa silid. Haluan. Nagbuhos ng kemikal mula sa galon at nilinis ng maigi ang sahig. Ginanap sa kalaliman gabi. May kalakip na litrato sa headquarters. Tinanggap ni Coronel Reyes ang ulat na may seryosong mukha. Ang litrato, bagamat malabo, ay malinaw na nagpapakita ang isang makina, isang galon ng likido at isang hindi pangkaraniwang aktibidad. Pinapatibay nito ang ating hinala. Ngunit kailangan pa rin natin ang pisikal na ebidensya mula sa crime scene, sabi niya. Nakpulong ang team. Alam nilang malapit na ang oras, ngunit alam din nila ang panganib kung kikilos sila ng maaga. Kung magmamadali tayo, baka sirain niya ang lahat ng ebidensya, sabi nga isang batang investigador. Samantala, ipinakpatuloy ni Rina ang kanyang pagganap. Sa umaga, nagtatrabaho. Sa gabi, nakukunwaring pagod. Ngunit palagi siyang alerto. Minsan, nararamdaman niya ang mata ni Mang Cardo na nakatingin sa kanya ng may pagdududa na parabang nagsisimula na itong hindi maktiwala. Isang hapon, nilapitan siya ni Mang Cardo. Mukha kang pagod. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang para makahanap akong iba. Yumuko si Rina. Okay lang po, Mang Cardo. Kailangan ko po ing trabahong ito para sa anak ko. Tinitigan siya ni Mang Cardo ng matagal, tapos ay ngumiti. Mabuti. Maktis ka lang. Pero huwag kang gagawa ang kakaiba. Ang nga salita ay simple. Ngunit para kay Rina, ito ay parang isang nakatagong babala. Lalong nakumbinsi si Rina na paubos na ang kanyang oras. Kinagabihan, muling umugong ang makina, mas matagal kaysa dati, at may kasamang tunog ng kalabok na parang may mabigat na bagay na nahulog. Nilakasan ni Rina ang kanyang loop at lumapit muli. Mula sa siwang, nakita niya ang isang kakaibang likido na kumalat sa sahig bago ito mabilis na binuhusan ng tubig ni Mang Cardo. Muli niyang itinaas ang kamera, kumukuhang mas maraming litrato. Bagamat malabo pa rin, sapat na para makita ang hindi pangkaraniwang likido. Pagbalik sa kwarto, muling nagsulat si Rina ang ulat. Mas matagal ang tunog ng makina. May kalabok, nakita ang kakaibang likido sa sahig na agad nilinis. May kalakip na litrato. Sa headquarters, tiningnan ni Coronel Reyes ang board na puno eng nga pulang linya ang patan eng pakawala, nga transaksyon sa pera, pagbili eng kemikal, at ngayon, ang nga litrato mula kay Rina, ang nga piraso eng puzzle ay nagsisimula ng maging isang malinaw na larawan. Ngunit alam din niyang si Rina ay nasa mas malaking panganib. Hindi na tayo pwedeng mahinti. Oras na para pag-isipan ang susunod na hakbang, sabi niya sa team. Nung gabing iyon, nakaupo si Rina sa kanyang kwarto, nakatingin sa langit mula sa maliit na bintana. Bumulong siya sa sarili, sana makatagal pa ako. Malapit nang malutas ang misteryong ito. Sa Bulacan Provincial Police Office, lalong tumindi ang tensyon sa pulong na Special Investigation Team. Ang ulat ni Rina tungkol sa kahina-hinalang aktibidad sa silid haluan ay naging mahalagang ebidensya na sumusuporta sa financial analysis at talaan kapag biling kemikal. Tumingin si Coronel Reyes sa malaking board. Nakikita na natin ang buong larawan. Ngunit para makakuha ng search warrant, kailangan natin ing malinaw na legal na basehan. Kung hindi, maaring ituring lang itong hinala. Matagal na po si Teniente Rina sa loob. Kung mahihintay pa tayo, tataas ang panganib. Sabi ng isang investigador. Tumango
si Coronel Reyes. Alam ko, kaya kailangan nating humanap ng legal na paraan. Mayroon tayong magagamit na tuklasan intim ang isang mahalagang ebidensya. Ang pagbili in sosa at asido sulfuriko ay ginawa ng walang wastong lisensya para makmay-ari at magbentaing na mapanganib na kemikal. Ito ay sapat na para maging legal na basehan. Kung magsasampa tayo ng kaso para sa illegal possession of hazardous materials, makakakuha tayo ng search warrant para sa lugar, paliwanag ng isang miyembro ng team. Hinampas ni Coronel Reyes ang mesa. Magaling. Ayusin agad ang papeles. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Habang isinasagawa ang legal na proseso, lalong naramdaman ni Rina ang pressures sa babuyan. Si Mang Cardo ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may matinding pagdududa. Bawat kilos niya ay tila binabantayan. Isang hapon, nilapitan siya ni Mang Cardo. Nida, sabi niya sa seryosong boses. Gaano ka nakatagal dito? Yumuko si Rina. Halos 2 buwan na po, Mang Cardo. Masipak ka, pero ayoko nga tao mausisa. Mabilis na sumagot si Rina. Nagtatrabaho lang po ako. Hindi po ako nakikialam sa Cayetano. Ngumiti si Mang Cardo at umalis. Isa lamang itong maikling usapan, ngunit nakdulot itong kaba kay Rina. Nakpadala siya ang agarang mensahe sa team. Nararamdaman kong nahihinala na siya. Pakiusap, bilisan na ang susunod na hakbang. Ang mensaheng iyon ay lalong nakpakumbinsi kay Coronel Reyes na hindi na sila pwedeng mahintay. Sa kabutihang palad, mas mabilis dumating ang magandang balita kaysa inasahan. Inaprubahan ng korte ang warrant. Inanunsyo ni Coronel Reyes sa headquarters. Ito ang plano. Kailangan nating ilabas si Rina nang ligtas bago ang operasyon para hindi siya maipit. Paliligiran ng natin ang lugar para walang makatakas. Ihanda ang scene of the crime operatives. Soko para agad na makolekta ang ebidensya. Ang lahat ay dapat gawin ng tahimik. Bawal makaroon anumang leak. Sa babuyan, bawat araw ni Rina ay punong kaba. Nakpatuloy siya sa pagtatrabaho, sa pagganap bilang isang mahinang babae, kahit sinasabi ang kanyang kutob na malapit na ang panganib. Noong gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang kwarto at nakatingin sa langit, bumulong siya, sana makatagal pa ako. Malapit na siguro ang operasyon. Sa kabilang dako, nakatayo si Coronel Reyes sa harap ng malaking mapaang bulakan. Itinuro niya ang daan papasok sa babuyan. Humarap siya sa team at sinabi, malapit na ang malaking operasyon. Bukas o sa makalawa, lahat ay malalaman na. Noong gabing iyon, ang kalangitan sa Bulacan ay madilim, natatakpan ng ulap. Ang hangin ay maalinsangan, na parabang nakpipigil ang hininga. Sa isang tagong lugar malapit sa babuyan, dos-dosenang mapulis mula sa Special Action Force, SAF, na nakasuot na itim na uniforme ang naghanda. Ang armas, radyo at kagamitan ng soko ay nakahanda na. Tumayo si Coronel Reyes sa harap ng isang malaking mapa. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit kontrolado. Team Alpha, paligiran ang harapang tarangkahan. Team Bravo, pumasok mula sa silangan, malapit sa bodega. Team Charlie, mula sa likod, sa may sapa. Malinaw ang ating layunin, arestuhin ang suspek, iligtas si Rina, at kolektahin ang lahat ng ebidensya. Lahat ng unit ay kikilos ng tahimik hanggang makuha ang hudyat mula sa akin. Tandaan niyo yan, tumango ang lahat. Ang gabing, ito ang katapusan ng isang mahabang investigasyon. Sa lupang babuyan, nakaupo si Rina sa kanyang kwarto na may pusong hindi mapakali. Mula pa kaninang hapon, si Mang Cardo ay palakat-lakat sa paligid niya, ang matay punong ngepakdududa. Sinasabi ang kanyang kutob na paubos na ang oras, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo roon si Mang Cardo, nakatitik sa kanya. Nida, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Tumayo si Rina na may bigat na hakbang. Bahagya siyang ngumiti, nakukunwaring sumusunod kahit ang puso niya ay parang lalabas na sa dibdib. Dinala siya ni Mang Cardo diretso sa silid haloan ng pakain. Mula sa loop, umuugong ang makina. Ang kakaibang amoy ay lumalabas. Nakakatindik balahibo.
Sa labas eng babuyan, dahan-dahang gumagapang ang nga pulis sa dilim. Mahina ang tunok mula sa kanilang nga radyo. Lahat eng team handa na. Nahihintay ng hudyat, boses ni Coronel Reyes. Sa loob ng silid haloan, binuksan ni Mang Cardo ang bakal na pinto at inutusan si Rina na pumasok. Ang malaking makina ay dahan-dahang umikot. Ang sahig ay basa, sinasalamin ang mahinang ilaw. Lumibot si Mang Cardo sa silid. Ang nga matay hindi inaalis kay Rina. Hindi katulad ang iba, sabi niya sa malamig na boses. Masyado kang kalmado. Masyadong mapakmasid. Sino ka ba talaga? Yumuko si Rina. Ordinaryong babae lang po ako, Mang Cardo. Kailangan ko lang po ng trabaho. Lumapit si Mang Cardo, halos makadikit ang kanilang nga mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ni Rina. Nagsisinungaling ka. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rina na iyon na ang katapusan niya. Halos hindi siya makahinga. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na tunog ang sumira sa katahimikan ng gabi. Bang! Ang tarangkahan sa harap ay sinira. Umalingaw nga ang sirena. Narinig ang sigaw. Pulis! Huwag kang kikilos. Nagulat si Mang Cardo. Itinulak niya si Rina at sinubukang isara ang pinto ng silid haloan. Ngunit ang pulis ay pumasok mula sa lahat ng direksyon. Pinangunahan ni Coronel Reyes ang tim mula sa harap. Hulihin siya. Suriin ang bawat kwarto. Dumampot si Mang Cardo ang isang tubong bakal para lumaban. Ngunit 3 pulis ang sumugot at mabilis siyang napigilan. Pinusasan ang kanyang kamay. Idiniin ang kanyang mukha sa sahig. Napaupo si Rina sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Isang opisyal ang mabilis na naglagay ng kumot sa kanya at inalalayan siyang lumabas. Ligtas ka na, tagumpay ang misyon sa labas. Ang dating tahimik na bakuran ing babuyan ay naging isang dagat ing ilaw mula sa flashlight at sasakyan ing pulis. Pumasok ang Soko team sa silid haluan. Kinokolekta ang sampel mula sa makina, sahig at galon ng kemikal. Nakatayo si Coronel Reyes sa gitang bakuran, nakatingin sa gusali na may mabigat na ekspresyon. Sa wakas, narating din natin ito, mahina niyang sabi. Lumapit si Rina sa kanya, maputla pa rin ang muka. Coronel, kung nahuli lang po kayong kaunti, baka hindi na ako nakalabas ng buhay. Tinapik siya ni Reyes sa balikat. Napakagiting mo. Lahat nito ay dahil sa katapangan mo. Hindi nagtagal, inilabas si Mang Cardo, nakaposas. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang mata ay puno ng galit. Tumingin siya kay Rina saglit, ang tingin ay matalim na parang isang huling banta. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang magagawa. Noong gabing iyon, ang dating saradong babuyan ay nabuksan. Ang lihim na itinago ni Mang Cardo ay nasa kamay ng pulis. At si Rina, na halos makbuhay sungguhay, ay sa wakas ay nakahinga ng maluwak sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa lugar na iyon. Natapos ang gabi ang pagsalakay, ngunit ang tunay na trabaho ay nagsisimula pa lamang. Sa sandaling makontrol ang babuyan, agad na pumasok ang Soko team. Suot ang protective suit. Nag-set up sila mga ilaw at kinuhaan ang litrato ang bawat sulok. Ang malaking makina sa silid haluan ay masusing sinuri. Ang malakit na likido na nakadikit sa amga bakal ay inilagay sa amga test tube. Ang basang sahig ay kinaskas para kunan ang sample. Ang galon ng kemikal ay kinumpiska. Hindi ito ordinaryong panlinis. Ang resulta mula sa lab ang magpapatunay sa lahat, bulong ang isang Soko agent. Sa labas, nakaupo si Rina na may kumot, habang inalo ng isang babaeng pulis. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit may bakas na ginhawa sa kanyang mata. Lumapit si Coronel Reyes at bahagyang yumuko. Napakalaki ang nagawa mo. Ipaubaya mo na sa amin ang lahat mula rito. Isinakay si Mang Cardo sa sasakyan nga bilanggo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang tingin ay matigas, na parabang hindi pa rin sumusuko. Kinabukasan, sa krime laboratory, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Ang likido na natakpuan sa makina ay may biological residue na kontaminado ng malalakas na kemikal.
Ang manakumpiskang galon ay naglalaman ng sosa at asido sulpuriko sa dami na sobra-sobra para sa pangangailangan ng isang babuyan. Ipinaliwanag na isang eksperto na ang kemikal na ito ay maaring gamitin para tunawin ang laman at buto. Ang dami na nahanap ay abnormal para sa anumang lehitimong gamit sa agrikultura, sabi niya. Bukod dito, mula sa mga mansa sa sahig ng silit haluan, natukoy ang mga bakas ng DNA mula sa iba't ibang tao. Bagamat nasira ng kemikal, sapat ito para patunayan na higit sa isang tao ang naroon, huminga ng malalim si Coronel Reyes. Ito ang ebidensyang hinahanap natin, siyentipiko, hindi mapapabulaanan. Gamit ang ebidensyang ito, dinala si Mangkardo sa interrogation room. Simple lang ang silit, isang masangkahoy, 2 upuan, at isang ilaw na nakasabit. Pumasok ang 2 senyor na investigador, isa na rito si Coronel Reyes. Binuksan niya ang isang folder at tinitigan si Mangkardo, ginongkado. Inaresto ka sa kasong illegal possession of hazardous materials at pinaghihinalaang may kinalaman sa pagkawala ng maraming babaeng trabahador. May gusto ka bang ipaliwanag? Ngumiti si Mangkardo. Isa lang akong simpleng makbababoy. Ang lahat ng ginagawa ko ay para mapanatiling malinis ang babuyan. Inilapak ang isang investigador ang litrato ng galon ng ikemikal sa mesa. Kung para sa kalinisan, bakit sobra-sobra ang dami ng kemikal? Mas marami pa sa ginagamit ng isang ospital. Sandaling natahimik si Mangkardo bago sumagot. Gusto ko lang na malinis at walang mikrobyo ang lahat. Hindi nagmamadali si Coronel Reyes. Inilabas niya ang isa pang litrato ang damit at murang alahas na natakpuan sa bodega. At ito, para rin ba sa kalinisan? Bahagyang nakbago ang mukha ni Mangkardo, ngunit mabilis niyang nabawi ang kontrol. Pag-ariyan niyang mga trabahador na umalis nang hindi nakpapaalam. Itinabi ko lang baka sakaling balikan nila. Lumapit si Reyes. Kung gayon, bakit wala ni isa sa kanila ang bumalik? Bakit wala ni isa ang nakparamdam sa kanilang pamilya? Natahimik ang silit. Sa huli, inilabas ni Coronel Reyes ang paunang resulta ng forensic report. Ang bakas ng DNA sa silit haluan. Hindi mo ito maitatanggi. Higit sa isang tao. Ipakukumpara namin ito sa DNA, pamilya, biktima. Kapag naktukma, hindi ka na makakawala. Sa unang pagkakataon, nakpakita ang pag-aalala ang mukha ni Mangkardo. Ang kanyang kamay na nakaposas ay kumuyom sa mesa. Para saan ang lahat ng ito? Bulong niya. Hindi na niyo maintindihan, tinitigan siya ni Reyes. Kung gayon, patunayan mo. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Nanahimik si Mangkardo, ang matay blanco, na parabang nakikipaglaban sa sarili. Lumipas ang ilang minuto. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig sa labas ng interrogation room. Nahihintay si Rina kasama ang isang babaeng pulis. Ligtas na siya, ngunit ang pangyayari kagabi ay sariwa pa sa kanyang isip. Isang batang investigador ang lumapit. Napakalaki ng tulong na testimonya mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi tayo umabot sa puntong ito. Tumango lang si Rina. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. May mga pamilya pa ang biktima na nahihintay ang kasagutan. Noong hapong iyon, lumabas si Coronel Reyes mula sa interrogation room. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Lumapit siya kay Rina, hindi pa siya umaamin. Pero sapat na ang ebidensya. Kailangan lang natin ng oras. Tumingin si Rina sa kanya. Mahina ang boses. Coronel, pakiusap, siguraduhin ninyo pong lalabas ang buong katotohanan. Huwag ninyo pong hayaang mawala na lang ang babaeng iyon. Matatag na tumango si Reyes. Ipinapangako ko. Noong gabing iyon, sa kanyang mesa, tinitigan ni Reyes ang tambak nga dokumento, mga litrato, ebidensya, forensic reports, financial records, at ang listahan ng nga biktima. Ang lahat ng piraso ay buo na. Isang huling, hakbang na lang ang kulang, ang pag-amin mula kay Mangkardo. At alam niyang ang psychological warfare sa interrogation room ay nagsisimula pa lamang. Sa interrogation room, muling bumalik ang katahimikan. Ang ilaw ay tumatama sa maputlang mukha ni Mangkardo. Nakayuko siya,
Ang posas ay kumikinang. Dahan-dahang pumasok si Coronel Reyes dala ang isang folder. Hindi siya agad nagsalita, umupo lang siya at tinitigan si Mang Chardo sa katahimikan. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa bumuntong hininga si Mang Cardo. Bakit pa kayo nakpapagot? Nangyari na ang lahat, sabi niya sa mahinang boses. Nanatiling kalmado si Reyes. Dahil kailangang lumabas ang katotohanan. Ang pamilya nila ay nahihintayang sagot. Bakit hindi sila nakawi? Ipinikit ni Mang Chardo ang mata. Nanginginig ang kanyang balikat. Hindi ako kailanman naktiwala sa mga babae. Mula nang iwan akong asawa ko, iniwan niya ako para sa ibang lalaki. Simula nun, para sa akin, pare-pareho lang ang lahat ng babae. Mga taksil nang magtrabaho sila sa babuyan na kunwari ako mabait. Binigyan ko sila ang tirahan, pagkain, sahod. Pero sa isip ko, iba ang plano ko. Ang kanyang boses ay paus ngunit malinaw. Bawat salita ay parang patalim. Noong una, gusto ko lang silang takutin. Pero nang may isang nagtangkang tumakas, hindi ko matanggap. Naramdaman kong kailangan ko silang parusahan. At pagkatapos ang una, hindi ko na mapigilan. Habang mas maraming nawawala, mas nagiging madali para sa akin na pagtakpan. Tinitigan siya ni Reyes. At sa tingin mo, nakaganti ka sa sakit na naramdaman mo? Mapait na tumawa si Mang Cardo. Hindi. Walang gumaling. Mas lalo lang akong nakaramdam ng kawalan. Muling bumalik ang katahimikan. Sa huli, binuksan ni Reyes ang folder, inilabas ang litrato ang ebidensya. Sapat na ang lahat na ito para menagot ka, pero gusto kong marinig mula sa bibig mo. Bakit sila ang pinili mo? Ang byuda? Ang mahihina? Yumuko si Mang Cardo dahil alam kong madali silang maniwala. Walang mahihinala kung mawala sila. Masyadong magulo ang mundo para pansinin ang tulad nila. Akala ko, maglalaho lang sila ng walang bakas. Pero nakamali ako. Mayroon pa ring nakmamalasakit. Mayroon pa ring lumalapan. Tumingin siya saglit na parabang naalala si Rina, ang nakaligtas. Ang kanyang mata ay malungkot na parang nawalan nga isang bagay na hindi niya kailanman pag-ari. Tumayo si Coronel Reyes. Ang iyong pagamin ay itatala. Ngunit tandaan mo, ang batas ay batas. Walang anumang dahilan o sakit ng nakaraan ang maaring maging katwiran sa ginawa mo. Hindi na sumagot si Mang Cardo. Nakaupo lang siya na para bang naubusan na ang lakas. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pag-aresto kay Mang Cardo sa buong bayan. Naktipon ang residente sa harap ng istasyon ng pulis. Ang ilan ay hindi makapaniwala na ang taong mukhang kalmado ay nagtatago ang ganung kadiliman. Sa isang sulok, ipinatawag ang pamilya. Nga, biktima. Umiyak sila nang makita ang personal na gamit nga kanilang mahal sa buhay. Bagamat ang sugat sa kanilang puso ay hindi na maghihilom. Sa wakas ay nalaman nila ang katotohanan. Nakatayo si Rina sa gitna nila, namumula ang mata. Nakaramdam siyang ginhawa at bigati ng sabay. Ang lahat ng kanyang pinahirapan ay nagbunga kahit pa napakapait ng katotohanan. Lumapit sa kanya si Coronel Reyes. Isang napakabigat na tungkulin ang ginampanan mo. Kung hindi dahil sa iyong katapangan, maaring hindi kailanman nabunyak ang lahat nito. Dahan-dahang tumango si Rina. Sana lang po, wala nang babaeng makaranas pa nito. Ang araw na iyon ay naktapos na may isang aral na umaling-ongaw sa puso ng lahat. Na ang krimen ay maaring magtago sa likod ng pinakamabait na mukha. Na ang sugat sa puso, kapag pinabayaan, ay maaring maging isang mapanganib na galit. At ang katotohanan ay lalabas lamang kapag may katapangang manindigan. Sa huling bahagi ng opisyal na press conference, tumingin si Coronel Reyes sa kamera at sinabi sa matatak na boses. Ang kasong ito ay nagtuturo sa ating lahat na pahalagahan ang pagmamalasakit sa ating kapwa, maging mapagmatyak at alagaan ang isa't isa. Huwag nating hayaang lumago ang krimen sa katahimikan. Tulungan nating bantayan ang ating pamilya, makapitbahay at mana sa paligid natin dahil minsan, ang isang maliit na pagmamalasakit ay maaring makapagligtas ang maraming buhay. At sa gayon,
Ang madilim na kwento ng babuyan sa Bulacan ay naksara isang trahedya na nakiwan ang nga sugat, ngunit nakbigay din ang isang mahalagang aral sa lahat, pangwakas na salita. Nga kapatid, ang madilim na kwento sa Bulacan ay hindi lamang isang karumal-dumal na krimen, kundi isa ring malalim na paalala para sa ating lahat. Ang buhay, minsan, ay naktatago ang nga madidilim na bahagi na hindi natin inaasahan. At ang kasamaan ay maaring makubli sa likod ng isang ordinaryong mukha. Mula sa kwentong ito, may mahahalagang aral tayong matututunan. Huwag nating baliwalain ang gana sa paligid natin. Ang isang simpleng pagbati, isang tamang panahong pagmamalasakit, ay maaring makapagligtas ng buhay, maging mapagmatiyak sa ating kapaligiran. Kung mayroon tayong nararamdamang mali o masyadong misteryoso, huwag basta-basta magtiwala bago natin lubusang makilala ang isang tao. At higit sa lahat, huwag nating hayaang sirain niya sugat at galit ang ating nga puso. Lahat tayo ay nasasaktan, ngunit tanging pag-ibig at pagpapatawad ang makakapagaling. Maaring natapos na ang kwentong ito, ngunit ang mensahe nito ay mananatili. Bigyan natin ang higit na pansin ang ating pamilya, makapitbahay, at lalo na ang nga mahihina at nangangailangan. Dahil minsan, ang isang maliit na hagbang ng pagmamalasakit mula sa atin ay maaring makbago ang landas ang buhay ng isang tao magpakailanman.